A blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Weekends na, no? At bilis ng ating panahon. Today is March 28. Yan, today is March 28. And we thank the Lord, no? Na today ay gaganap tayo muli ng ating morning devotion. Ayan. Ako, nakita ko yung aking BFF. Blessed Friday morning sa iyo, BFF Julie. Ayan. At sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. Nandito ka ngayon sa ating morning devotion. Ayan. At bago tayo magsimula, tulad ng dati, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa napakadami mong biyaya at pagpapalang kaloob sa amin. Maraming salamat sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin, sa aming pagtulog, at maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na ibinangon mo kami ng may kasiglahan at kalakasan. Maraming salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang lahat ng nakakasama namin online, nanonood ng live na ito, at gayon din nanonood ng replay ng live na ito, ay patuloy mo rin, Panginoong, basbasan at gabayan, Panginoon, at nawa ang lahat ng maririnig namin na salita mo, Panginoon, ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na ikatibay ng aming pananampalataya. Ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasiyahan mo po ako ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan. Ang lahat po ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito, Panginoon, nasa ang dakong man sila, anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon, ingatan mo rin sila at tulungan mo, Panginoon, na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. At amang mga mahal namin sa buhay at mga kapatiran na tumaraan sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon, at mga pagkakasakit, ay patuloy mo ring haplusin at tulungan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na ito, Panginoon. Pagalingin mo po nawa sila at bigyan ng kalakasan. At Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli, mapagpalang umaga po. A blessed morning kay Auntie Paz. Good morning sa iyo, Auntie. At sa ating morning devotion na may pamagat na What's your name? Yan. Anong pangalan mo? What's your name? Yan. Yung dating mensahe na aking narinig, no? Si yata yung aking kuya ang nagmensahe, ang title niya naman ay What's in a Name? Ayan. Pero yung ating morning devotion ngayon is What's your name? Anong pangalan mo? Ayan, ang pangalan ko ay Arlene. At ang ating teksto ay matatagpuan natin sa Revelations chapter 2 verse 12 to 17. Ayan. Aklat ng Revelation chapter 2 verse 12 to 17. At ito pong sinasabi sa English. To the angel of the church in Pergamum write, These are the words of him who has the sharp, double-edged sword. I know where I live, where Satan has the throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city, where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teachings of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teachings of the Nicolaitans. Repent therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth.
Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. Ayun, no? Ano kaya yung sinasabi dito, no? Na I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. Ayan. Basbasa nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng banal na kasulatan, no? Yung ating morning devotion dito na what's your name, no? Ang iha-highlight natin doon sa nabasa natin na ano, no? Sa Revelation, no? Kasi itong Revelation, alam niyo, nung pinag-aralan, nung inumpisahan ko tong pag-aralan, marami akong bagay na hindi maunawaan, no? Pero sa panalangin, natutulungan tayong maunawaan. Pero, kasi ito ay, hula ng mga mangyayari. Pero dito sa binanggit na I will also give that person a white stone with a new name written on it. Ano kaya yung white stone na yon? Kung siguro mag-iisip tayo, ano kaya yung white stone na yon? Reward kaya ito? Ano ba yung stone sa panahon natin, no? Pagka binigyan ka ng trophy, no? At tas andun yung pangalan mo, parang kanyari artista ka, no? And nanalo ka ng Best Actress Award. Nakalagay doon Best Actress. Tapos kung yung pangalan mo andun, parang no, 'di ba? Parang sobrang masayang-masaya ka na ma-recognize ka. At syempre siguro sa isip ko lang, no, kung ikaw ay aabutan nitong white stone na ito with your name on it, no, bagay na napakahalaga na hindi mo pwedeng ipagpalit sa kahit anong bagay pa, no? Yun. So, napakahalaga nun. So, dito sa ating morning devotion, basahin natin to, no? Someone said we go through life with three names. Someone said we go through life with three names, no? The name of our parents gave us, the name others give us, or our reputation, and the name we give ourselves, our character. Ayan. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. So, etong dito sa binanggit, no, dito raw sa mundong to, no, meron tayong tatlong name. Yung name na binigay sa atin ng ating mga magulang, yung kung saan tayo tinatawag. Yung isang name is yung reputation na meron tayo. Kunyari, ano bang reputation na meron ka? Kung ikaw ay nasa mataas na katungkulan, no? At meron kang kumbaga ginagalang ka, no? Kataas-taasang ano bang tawag doon? Kung ikaw ay presidente, ano? So president, yan. President plus your name, no? Tapos and the name we give ourselves. Ano yung name na binibigay natin sa ating sarili? Ito yung nakikita sa character natin. Ayan. So, the name other gives us matters, no? As a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Yun, nakasulat yun sa Proverbs chapter 22 verse 1. But while reputation is important, character matters more. Pagka pinag-uusapan tong pangalan, no, naaalala ko yung aklat ng Kronika, no, sa Chronicles, no, sa First Chronicles. Dahil kasi pagka binasa mo yung Chronicles, mababasa mo doon ang napakadaming pangalan. Naalala ko tuloy nung nag-aaral kami during pandemic sa pangunguna ni kapatid na John. Pinag-aralan namin tong aklat ng Chronicles. As in, binasa lahat ng mga pangalan. Alam mo yung parang matutulog ka, aatukin ka. Kasi hindi mo naman kilala yung mga pangalan na yun kasi yung, yung lineage yun
yung genealogy, no? Yung kung sino yung anak ni ganito, na naging anak ni ganito, no? So, ganun. Pero sa kalagitnaan ng mga pangalan na yon, no, merong isang pangalan na umangat, no? Ito yung pangalan ni Jabez. Ayan, no? Teka, meron akong book dito eh. Kasi, naalala ko itong book na to, no? The Prayer of Jabez, no? Binasa ko siya dati. So, itong si Jabez, yung meaning nung kanyang pangalan is, dahil, dahil sa paghihirap ng kanyang nanay sa panganganak. No, yun yung ibig sabihin ng kanyang pangalan, no, dahil naghirap yung nanay niya, no, nung ipinanganak siya, at yun ang pinangalan. So imaginein mo, no, sa buhay mo lagi mong maaalala na yung pangalan mo laging nagpapaalala sa iyo ng paghihirap ng yung ina, o paghihirap o isang bagay na struggle. So parang imagine mo, tatawagin ka, oy, malas. Yan, kasi parang gusto sabihin na parang minalas yung kanyang ina nung pinanganak siya dahil nahirapan siya, parang gano'n, no? So imagine mo yung tawagin ka palagi ng ganong pangalan, na parang tawagin ka na malas, no? Parang gano'n. So dala-dala niya yung pangalan na yon. Pero nanalangin siya sa Panginoon, no? At ipinagkaloob ng Diyos yung kanyang panalangin. So, nung Sunday nga, no, yan yung naging topic namin. Ang topic namin na walang malas. Dahil ang Panginoong Diyos, lahat ng nilikha niya ay mahalaga sa Kanya, importante sa Kanya, at mahal niya ito. Kaya, walang malas, no? Kaya, eto, dahil pinag-aaralan natin yung name, at ang kahalagahan nga is yung character, naaalala ko si Jabez, na kung papaano yung character niya, being humble, no? Meron siyang kababaang loob, na kahit ganon yung pinangalan sa kanya, no, hindi mo mababasa sa Biblia na siya ay nagtanim ng galit sa kanyang mga magulang, ganyan, o sa kahit sino. Kasi nung nanalangin siya sa Panginoon, hindi niya naman pinanalangin na, Lord, parusahan mo nga lahat ng mga tumawag sa akin ng malas, o parang ganon. O parusahan mo nga yung lahat ng mga nanlalait sa akin. Hindi. Kundi ang pinanalangin niya is palawakin, no, yung kanyang nasasakupan. Bless me. Oo, yun yung unang hiniling niya, yung pagpalain siya ng Panginoong Diyos. Kasi kabaliktaran nung malas na sinasabi nila, naniniwala siya na ang Panginoong Diyos kaya niyang baguhin ang anumang sinasabi ng tao sa kanya, no? Hindi yun yung naging mahalaga para sa kanya. At nung hiniling niyang i-bless siya at palawakin yung kanyang nasasakupan at ingatan yung kanyang buhay, no, ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya in an instant. O, yun yung nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya napakaganda, no, na maisip natin na yung character, mas mahalaga yung character o yung ipinapangalan natin sa ating sarili, yung character natin. There's yet another name that's even more important. Ayan. Jesus told the Christian in Pergamum that though their reputation had suffered some well-deserved hits, He had a new name reserved in heaven for those who fight back and conquer temptation. So, merong pangalan, no, yung binasa natin kanina sa Revelations, na sa kabila ng mga pangit na reputation na meron sila, ang Panginoong Diyos ay may ihinandang pangalan sa bawat isa na magtatagumpay dito sa mga pagsubok na pinagdadaanan nila. To the one, sabi nga, no, yung nakasulat sa Revelation chapter 2:17, ano, to the one who is victorious, I will give a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. Yan. So, napakaganda na ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin. Katulad nung ngayon, di ba? Nung panahon na yon, yung pangalan ni Jabez na hindi magandang ibig sabihin, ngayon, sa panahon natin,
tayo ng mga Kristiyano na nakakaalam, no? Napakaganda ng pangalan ni Jabez. Isang inspirasyon para sa atin na someone na lumapit sa Panginoon, someone na may kababaang loob na pinagpala ng ating Panginoong Diyos. We aren't sure, sabi dito, why Jesus promised a white stone. Is it an award for winning? Ayan, yun nga yung tanong ko kanina, ano ba yung white stone, no? A token for admission to the messianic banquet. Perhaps it's similar to what jurors once used to vote for acquittal, no? We simply don't know. Whatever it is, God promises our new name will wipe away our shame. Ayan. Yung bagong pangalan na ipagkakalob sa atin ng Panginoong Diyos, yun yung napakahalagang pangalan na inaasam-asam natin ng bawat isa sa atin. Our reputation may be tattered. Our character may be seemingly beyond repair, no? But neither name ultimately defines us. Yes, kung tayo man, no, kumbaga ay sinusubok dito sa mundong to at minsan, no, napag-uusapan tayo na ay si ganyan ay ganito siya, ay ganito siya, yung parang minsan nga, no, naalala ko sa trabaho, binibigyan ng mga pangalan pagka naiinis sila dun sa tao. Kunyari, bigay ng trabaho sa kanila, andyan pangalanan nila ng bruha, andyan pangalanan nila ng ano ba yun, mga hindi magagandang pangalan eh. Andyan yung si pangit, andyan si ano, 'di ba? So pwede kang pangalanan ng tao dito sa mundo na hindi maganda. Pero, no, pero ang Panginoong Diyos, alam niya yung puso mo, kilala ka niya, at meron siyang ihinanda para sa iyo, at hindi mahalaga kung anong tinatawag ng tao sa iyo dito, no? Sabi niya nga, no, but neither name ultimately defines us, sabi nga kanina, no? It's not what others call you, nor even what you call yourself that matters. You are who Jesus says you are. Live in your new name. Ayan. We are Christians. Ayan. Tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Napakagandang pangalan, no, na binigay niya sa atin. At dito nga sa Revelation, bibigyan niya pa tayo talaga ng pangalan natin, no? Siguro siguro sa bawat isa sa atin napakasarap isipin na tatawagin tayo ng Panginoong Diyos na ang mahal kong anak, no? Ito ang pinakamamahal kong anak, no? Yun yung itawag sa atin, napakasarap, no? So how does your reputation match up against your character? It's something pwede nating pagnilay-nilay, pagbulay-bulayan, no? How well is your character reflecting who you are in Jesus? Ayan. So, napakagandang paalala sa atin, no, sa umagang ito tungkol sa pangalan. Ayan. So, muli, tayo ay bago magtapos sa ating morning devotion, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang siyang nakakakilala sa amin. At ikaw, Panginoon, ang siyang may kakayahan, Panginoon, na magbago ng anumang reputation, Panginoon, na meron kami dito sa lupa. Kung sa paningin ng iba, kami ay hindi mabuti, nakikita mo, Panginoon, ang aming puso. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay liwanag sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, na ang aming buhay ay laging maging liwanag, Panginoon, sa lahat ng tao na nakakakita sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na kung papaano mo kami tinawag sa buhay na ito, sa lakad na ito, Panginoon, sa gawain ito, nawa, Panginoon, kami ay patuloy na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At muli, Panginoon, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan.
A blessed morning po ulit sa bawat isa. No? Happy weekends and see you later sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Joanna. Ayan. So sa Monday, baka iba po ang mag-lead ng ating morning devotion. Ayan. So muli, mapagpalang araw sa bawat isa. And see you later. God bless.